Welcome to Ginubatan, where every corner is filled with the aroma of delicious longanisa. Today, we are diving into the heart of Filipino cuisine as we explore the famous longanisa of Ginubatan. Sa Ginubatan, and ang purpose na pupunta natin dito is mag-interview tayo. So, andito tayo ngayon sa The Dreamer's Kitchen na nag-offer din sila ng Longanisa de Ginubatan. Yung Longanisa de Ginubatan is dish din na sikat dito sa Ginubatan. Thank you! Hello sir, so we're from CSPC po, and I'm Nicole Rosario, and I'm with Jevelyn Ronda, and I'm Hannah Balcuri, and Gino. Nice to meet you guys. I'm Jay. Ako po yung chef restaurateur ng Dreamer's Kitchen, and one of our specialties is yung Ginubatan Longanisa. So, maaari niyo po bang ipaliwanag yung tradition na process ng paggawa po ng Longanisa de Ginubatan? Yes po. Bale, sa traditionally, Ginubatan Longanisa kasi is a kind of sausage, kung tawagin namin, is ricado, na kargado siya ng garlic. And yung what makes Ginubatan Longanisa special is yung mga ingredients niya. For the piglet intestine yung gamit natin, pero hindi siya yung fresh, dehydrated siya. Tawag natin dito is iniyok or to blow. So the process behind that is paka-butcher nung pig, yung intestine niya, huhugasan ng maayos. So thoroughly talaga yung paghugas sa kanya. And tinawag namin siyang iniyok kasi binublow talaga dati, mano-mano. So ngayon gumagamit sila yung balloon, yung pang-balloon na pinapaw. We tie the both ends, tapos we let it dry for 1 or 2 days para ma-dehydrate. Then we cut it into smaller pieces, 2.5 inch. So very maliit lang talaga yung Ginubatan Longanisa. And second is the type of meat that we use. Meron po tayong tinatawag na 70% lean meat, then 30% back fat naman yung ginagamit. So sa protein, yun din yung difference sa iba. And sa protein, yung slice niya is small dices. Bawal siya i-ground. It's not Ginubatan Longanisa if you ground it. Dapat slice talaga siya. Very lang talaga siya na proseso. And for aromatics, we only use anisado or distilled sugarcane vinegar na may anis, yung essence na rin siya. So for the seasoning, we only use soy sauce and dry seasoning, salt and pepper lang. And for the tying process naman, we use abaca fibers. So isa-isa talaga siya yun. So maraming process, and that yun yung nagdi-difference sa Ginubatan Longanisa compared sa other sausages na nandito sa Pilipinas. Ito nasagot ako dito sila. Tapos lahat po nasagot niya. Okay. Wait lang. Here it is.
So anyway, have you tried binabatan longganisa? Order na. Pre-taste. Ito po. Ano po, paano nyo po masisigurado na talagang quality po yung longganisa di ginabata na ginagawa po ninyo? Yes, so first sa facility namin sa third floor kasi kami gumagawa. From sa prep, fully naka-uniform talaga sila, may gloves yan. And for naman, ngayon nagta-transition na kami into vacuum sealer para mas longer yung life and mas ma-preserve pa niya yung sausage. So, ano po ang history ng binabatan ng longganisa? Actually, dati yung history niya is dito sa Pinoy bawal yung sayang. So, creative way para di din masayang dati all fats lang yung binabatan ng longganisa. So, pure fat siya. So, ngayon kasi yung golden ratio na is 70% lean meat, then 30% lang yung back fat. Pero until na, may nag-order pa rin, special order na lahat lang siya fats. So, ginagamit nila pang toppings, pang gisa. So, yun yung ng binabatan kung bakit siya nagawa. And kailan po ba siya Bibinan mo na. Sige. Bibinan mo na. Ikaw lang mag-date. Iyan ko sa kanya yung tanong. Sila tatlo lang nila. ito ba? Ano yung question mo? Sabihin mo kung anong year nagsimula yung binabatan. Di ba na yung tanong? Sabihin mo tanong mo. Anong year po ba nagsimula yung binabatan nito? So sa history ng binabatan longganisa, very debatable pa siya kung sino talaga nag-start, saan parte ng binabatan nag-start, or anong year nag-start. So marami nag-claim na sila, others sila naman yung original. So sa kasi, we're still waiting sa official ng tourism ng binabatan for that. Pero siguro as early as 1960s or 70s pa siya nag-start. Kasihan na yun. Sa kinds of cooking. Sige. So there's two ways of cooking binabatan longganisa. Yung iba kasi sa sangkutsa, which is to boil it first until it reduces or evaporates. After that, ipiprick nila isa-isa yung binabatan longganisa hanggang ma-release yung fat na doon sa loob ng sausage. Then, igigisa na natin siya. No need to add oil kasi yun na mismo yung luluto sa kanya, yung sarili ng fat. Doon na, diretso na siya, boiled hanggang ma-dissolve, tapos prick it, tapos ma-release yung fat. So, iyan na muna. Then, another thing is yung direct frying. So, you put it in hot oil, pero may lang kasi siya, sa texture niya, mas crispy, yun yung gusto nila. Pero yung disadvantage lang naman niya is minsan may tendency si binabatan longganisa na pumutok. Kasi meron po kasi ibang longganisa na pag inaano mo siya, pumuputok. Tapos sumasabog po. Pero sir, ang ng pagluluto ng longganisa, which is nilalagay ng water, boiling water muna tapos before ilagay. Yung iba kasi direct na talaga, oil and Pero yung pinaka-tamang process of paano luto yung boiling water muna. Actually, wala naman tama. Depende sa gusto mong outcome. Parang hangin lang po. Yung kasi nagre-render yung fat niya habang pinapakuluan. Tapos yun din, pag nagre-release talaga siya. So, kailangan mo siya i-preheat. Or sa pag-deep fry naman, advisable is start ka low temperature muna, pataas. May tanong po kasi dito, mayroon bang mga kakaibang pamamaraan o lihim na ipinasa sa mga generasyon noon sa paggawa ng binabatan ng longganisa? Or kung anong ginawa ng yung pinakaunang longganisa, anong kakaibang noon ngayon?
So yes, yung ano lang naman difference siguro, yung ratio niya. So dati all fat talaga siya. Ngayon, kasi kinonsume, may ibang nagko-consume na talaga more frequently. Kaya mas marami na yung portion ng lean meat compared sa back fat. So, Okay, no? yung nakaganda na lang tayo na. So, thank you po, sir, for allowing us to interview dito. Pero ano ka po dito sa Yes. It's an honor. So, yun lang. Thank you po. Yes, Thank you so po much. so much. Now let's witness the intricate process of making Albay's famous longanisa, from selecting the best cuts of meat to blending the perfect mix of spices. The artisans here have mastered the art of crafting this savory delicacy. Hence the name Ginubatan Longganisa. Marami man daw garlic longganisa sa buong Pilipinas. Sa proseso ng paggawa, natatangi raw ang paraan nila. Paano niyo po ba ginagawa ang longganisa galing sa ginubatan? Ito po yun. Ito po yung ginagaya talaga ng mano-mano. Okay. Di katulad ng ibang longganisa, ginigiling siya. Na food processor. Processor. Okay. Food processor. Oh. Ito, manual talaga siyang ginagayat. Okay. Tapos ito ang karneng ginagamit, at least mga 80% niya is Karne. pure lean. Then Lean. Okay. lean meat. Tapos mga 20% is fat. Okay. Yan po ang ginagawa namin para malambot ang longganisa. Huwag kang matakot. Pupula lang yan mamaya. Yan yung gusto ko sa'yo, sir. Baba muna. Baba mo na. Sige. Wait lang. So, baba mo Okay. na. Tapos crosswise naman. Crosswise. Oh, ang galing. Diretso na sa pagtimpla. Itong pinatuyo na small intestine ng baboy. Ng baboy. Yan natin ipapasok itong mga sangkap. Na mano-mano din po. Mano-mano din po. Yan. Ganito lang po. Natin. Tapos Sige po. ito. Kailangan Yung yan. Ginawa lang na Panel. panel. Yung filler natin. Ako. Ayun. Lalagay lang dyan. Tapos, hindi naman po talaga ito pinupuno. Hindi pinupuno. Maliliit lang po sila. Maliliit lang. Yan ang identity ng ng Ginubatang longganisa. Ginubatan. Bite size lang. Bite size lang siya. Para hindi ka mahumay. Pwede ko ba masubuhan, Tay? Sige. Kayang-kaya na. Yan po. Di ba? Hindi. Labor of love baka mo? Itong longganisa nga raw ang simbolo ng sipag at tiyaga ng mga Ginubateño. Garlic rice. Pang-almusal. Welcome to Artist Bakery and Food House, kung saan matatagpuan ang pinakamasarap na longganisa here at Ginubatan. Tara na, tikman! Hi! So, andito tayo ngayon sa Ordes Bakery and Food House and nag-order tayo ng Longganisa de Ginubatan. Isa to sa, yun nga, famous dish sa Ginubatan. So, taste test natin. Tapos nga po siya. Masarap naman siya. Medyo dry. Pero sarap.